Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan, kung bakit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Kaming lahat ay humahayo sa malayong dako. Hilaga silangan, timog kanluran, lahat hahatiran. Kaming lahat ay humahayo sa malayong Dako, Hilaga, silangan, timog, kanluran, lahat hahatiran ng magandang balita. salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasagalaan, kay Kristo matatagpuan. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasagalaan, kay Kristo matatagpuan. Sinasabi sa aklat ni Propeta Isaias, may gandang pagmusda ng mga paa na naghahayag ng mabuting balita at nagdadala ng kapayapaan. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahati. Salita ng kaligtasan, salita ng katotohanan, salita ng kasaganaan, kay Kristo matatagpuan. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahati ng salita ni Kristo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahati ng salita ni Kristo. Sama-sama tayo, sama-sama tayo, sama-sama tayo, maghahati ng salita ni Kristo. Maghahati ng salita ni Kristo. Maghahati ng salita ni Kristo. Good morning, Jesus! Oh, maganda palang may pa-breakfast. Oo, malakas ang oo, may energy. Kasi naman, may papansit na may pa-cake pa si Mayor. Oo, may kakanin pa. Kaya, siya, carbs over carbs. Thank you, Lord. Ayan, magandang umaga mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Sa lahat din po ng mga nagbabiyahe at sa mga nasa kanilang mga trabaho na allowed naman ang makinig ng GMJ. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. I hope na naging maganda po ang inyong weekends. Naging maganda ba ang weekends po ninyo mga kapatid? Naging fruitful ba siya? Short? Short? Kulang pa? Parang linggo-linggo parehas din naman yun. Oo. Thank you, Lord, sa lahat ng mga kapatiran kahapon na nag-support sa Panikitarlac. 33rd anniversary ng Panikitarlac. Tapos 27th year anniversary na naman ng Kuya po. Kaya kahapon, happy seniors anniversary sila. Bukod sa puro senior, pag inad mo nga naman yung 33 at 27 ay 60. Oo.
Pero marami na ngang seniors doon sa mga kapatiran natin. So, nandun din ang taga-Pangasinan, yan, at saka mga ilang taga-East na nando doon nag-support. Thank you, Lord. Yan, masaya naman kasi birthday ni Minister Ed eh. Oo. Nagsasara ng tindahan. Oh, sabi ko magsara na siya ng karinderya ng alas 8:15. Thank you, Lord. Ayan. Tayo po'y manalangin muna. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po sa nakaraang linggo na kami po'y punong-puno ng mga dahilan para pumapuno ang puso namin ng pasasalamat sa inyo. Salamat po sa pagkalinga nyo, salamat sa protection po ninyo, salamat sa provision ninyo, salamat higit sa lahat, Lord, sa presensya nyo po sa aming buhay. And ang prayer po namin ngayong darating na linggo na ito, Lord, kayo muli ang manguna sa amin, magawa namin ang lahat ng bagay na pinrepare mo for us to do, masunod po namin ang plano mo sa aming buhay ngayong linggo na ito at magbigay po kami ng glory sa pangalan ninyo. Lord, this morning, nililift up ulit po namin sa inyo itong aming gawain na kayo po ang manguna at kayo ang mangusap, Lord, sa lahat ng mga nakikinig sa umagang ito. Alam ko po, Lord, na may mga tao na naghihintay po sa inyo ng mensahe at alam ko po na kaming gagamitin po ninyo sa umagang ito para matugunan ang pangangailangan ng ibang mga kapatiran. Salamat pong muli, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Magandang umaga rin sa mga kapatiran natin. Super saya daw sila sa naganap na anniversary. Thank you, Lord. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kakatuwa si Sister Tessa, Mercado. Mga nasa ibang bansang kapatiran natin, magandang umaga, tanghali, or gabi man po dyan sa inyo. Pagpalain po kayo ni Lord palagi. Sister Connie, good morning! Sister Connie Manalad. At hello daw sa kanyang inang Angel. Nanay Angel, hello daw po. Brother June. Nawalan siguro si Brother June ng internet, no? Nang ilang araw. Hindi, Brother June Mangigad. Thank you, Lord po. May internet ako ngayon, ang sabi niya. Kaya pala, Sister Alexis Recto. Good morning, sister from Lucena City. Sa Lucena pala siya. Ha? Pasyal daw siya? Okay. Oo nga, mas malapit nga naman sa San Pablo. Oo. Yan, magandang umaga sa mga kapatiran natin. Thank you, Lord naman. Madami sila ngayon na agad. Yan, thank you, Lord. Mga nakikain ng pansit kay Minister Ed. Yan, glory to God. Alam niyo po, yung ating... ngayong araw na to ay start ng series natin. Ang series po natin na gagawin ay how to have a better relationship with others. Oo. Sabi nga ni Pastor, kailangan magkaroon ko muna ng better relationship with the Lord. Tama naman po yun. Pero di ba everyday, isa to sa mga sa mga nasa top list ng mga nagiging struggles nating lahat. Even Christians, yung how to get along with others. Especially doon sa mga difficult people. Oo, mahirap talaga yun. Nakala nyo ba madali? Tayo. Sino yung difficult daw? Tayo. Tayo yung, actually, di ba? Minsan tayo yung difficult na people na mahirap pakisamahan. Yan po, magandang series po ito kasi may mga reason eh. May mga reason po kung bakit may mga tao, they make it hard for other people to love them. Merong mga ganong tao eh. Para bang pagka mamahalin mo, tinutulak ka palayo. Gusto mong mahalin pero tinutulak ka palayo.
So, gusto mo naman siyang mahalin. Kaya lang, pinapahirapan niya yung mga tao na mahalin siya. Merong ganun eh, oo. Tapos, hindi naman po sila pinanganak ng ganun. May mga nag-contribute kung bakit po naging ganun. Na hopefully, dito sa series natin na to, maintindihan po natin, yung ating sarili pala no? Maintindihan po natin kung bakit may mga taong ganun na they make it hard for other people to like them, to love them. Yun, meron pong mga dahilan yun. At ngayong umaga ay isa po ang dahilan na pag-uusapan natin. Ang ating pong memory verse of the week ay may kaugnayan din po dito. Ito po yung makikita natin sa Proverbs 14:10. The heart knows its own bitterness, and a stranger does not share its joy. Sa Tagalog, walang makikihati sa kabiguan ng tao. Gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ayan, ang ating memory verse of the week. Proverbs 14:10. Okay? Kayo po ba ay naka-encounter na ng isang taong may edad na nagkukwento? Oo daw. Kayo ba'y na-encounter nyo na ba si Minister Ernie? Kasi tinuturo nyo siyang lahat kayo ba'y naka-encounter na ng isang may edad na tao na paulit-ulit naman yung kwento niya, pero every time na makita ka niya, kinukwento niya yung bagay or tao or circumstance na nagdulot sa kanya ng sama ng loob. Na kapag kinuwento niya ito, akala mo kahapon lang nangyari. Tapos, memorize pa niya yung every detail nung nung pangyayari na yon. Alam mo, nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, parang ganun din yata ako. Parang ganun din yata ako. Alam nyo, kasi, the mind never forgets. Kaya yung sinasabi nilang forgive and forget, yung pangyayari, hindi yun nakakalimutan Hindi talaga, hindi nakakalimutan ng isip. Ang sinasabi dong forgive and forget, ang nakakalimutan mo, yung damdamin, yung pain na kasama nung pagkukwento mo. Minsan ngayon, nakukwento mo pa rin, pero yung sakit, wala na. Nakukwento mo na lang siya. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung nakukwento mo siya ng paulit-ulit, ng detalyado, hanggang tumanda ka na, yung pa rin yung kinukwento mo. Tapos, kasama pa nung pagkukwento mo na detalyado ng napakatagal nang nangyari ay yung sama ng loob. Yon ang ating lesson. Bitter, sabi. Bitterness. Oo, laging may hugot. Totoo yan, mga kapatid, no? Tapos, alam nyo, ang bitterness ay nagsisimula sa maliit. Sa maliit lang. Tapos yung maliit na yon, sa Tagalog pala, ang bitterness nga pala, mamaya ko i-define na. So itong bitterness na ito, nagsimula ng maliit. Tapos yung maliit na yon, humukay ng way, yung gumawa siya ng way papunta sa puso mo. Papunta sa puso mo. Tapos, nire-replay mo siya paulit-ulit sa mind mo. Tapos, naghahanap ngayon siya, parang paulit-ulit mo siyang kinukwento doon sa mga available listener. Kung sino yung willing makinig. I doubt kung may maraming gustong makinig ng paulit-ulit na kwento mo, tapos puro sama ng loob, hindi ba? Oo. Tapos ito, naghahanap siya lagi ng suporta. Naghahanap siya lagi ng kakampi. Naghahanap siya ng yung kadamay. Damay-damay na lang. Parang minsan, hindi po natin napapansin na yung bitterness ng ibang tao sa isang tao
ay naipapasa sa'yo. Kaya minsan, wala namang ginawang masama sa'yo yung tao. Pero dahil ikinuwento mo sa kanya yung ginawa niya sa'yo, ang tingin ng tao na yon, dun sa tao na yon ay kaparehas ng paningin mo. Kahit na wala pa siyang ginagawang masama doon sa tao. Oo. Kasi, yun nga, naghahanap siya kasi ng available listener. So kung available ka lagi, di ba, pag available ka, parang, sige, idamay mo ko. Ganun kasi yun eh. Pagka dumping site, oo. Kung available kang sumalo ng mga basura, sigurado pong babaho ka. Kaya minsan, maayos naman ang relasyon nyo dati nung tao na to, pero dahil kinuwentuhan ka, every time nakaharap mo siya, siguro nga ganun talaga tong tao na to. Kahit wala pa siyang ginagawa sa'yo. So, ganun po ang nangyayari sa bitterness. Parang intentionally iniipon natin siya. Sometimes, alam nyo, pinapaganda pa nga natin siya, yung kwento. Para makadagdag para makadagdag nung sama ng image ng taong kinukwento mo, dinadagdagan mo. Totoo yun. Sinesensationalize mo. Oo, dinadagdagan mo, mga kapatid. So, ang bitterness nga pala, sa Tagalog, tinignan ko, ang bitterness pala ay parang Kapampangan, yung meaning, sukal ng loob. Oo, sukal. Oo, sukal ng loob. Sa Kapampangan, pag sinabi mo kasi sa Kapampangan na masamang loob niyan sa'yo, sasabihin, masukal ya loob ka. Oh, masukal ya loob. Ibig sabihin, masukal. Masukal ya loob. Ibig sabihin, masama ang loob. Yun, masama ang loob niya sa'yo. So, ang bitterness is defined as anger and disappointment at being treated unfairly. Yan. Tapos, yung isang ibig sabihin niya, pwede mo rin i-apply dito sa bitterness na pinag-aaralan natin kasi sharpness of taste ang nakalagay. Oo, lack of sweetness. Totoo nga naman, ang bitter, siyempre, di ba, it's either sweet ka or bitter ka. Oo. So, ang bitter is lack of sweetness. Oo. Isa pang meaning niya is anger and disappointment at being treated unfairly, or ang tawag po doon ay resentment. Yon ang bitterness. Ang bitterness also is synonymous with resentment and envy. Kasi yun lagi ang pinagmumulan ng bitterness. Oo, isa sa classic na kwento sa Biblia ng bitterness ay yung kay Cain at Abel. Dahil sa inggit, sumama ang loob niya sa Diyos. Kasi bakit tinanggap yung kay Abel, mas kinalugdan ang kanyang offering, tapos yung kanya hindi. So ang nangyari, because of envy, dahil nakita niya yung favor ng Diyos sa kapatid niya, nagkaroon siya ng anger. At yung galit niya na yon, humantong sa pagpatay niya sa kapatid niya. Kaya po, mga kapatid, itong bitterness, hindi lang po siya basta-bastang kasalanan. Ang isa pang rito ay yung kay Esau tsaka kay Jacob. Sabi sa Genesis 27:41, Esau hated Jacob because he had stolen his blessing. So, nagalit, nainggit. Itong mga classic story na to, winawarningan po tayo ng sinful essence of bitterness. Kaya po kailangan kung ngayong umaga po na to, i-evaluate natin yung sarili natin dun in the lens of kung ano yung pag-aaralan po natin para po maayos natin kaagad. Kasi ang bitterness po ay lethal. Hindi siya little.
Hindi po siya little. Lethal ang tawag po. Ibig sabihin po ng lethal, fatal. Pag sinabi mong fatal, sufficient to cause death. Kaya nakakamatay ang bitterness, mga kapatid. Hindi lang po ito basta-basta. Unang-una po, ang bitterness po kasi can cause erosion. Pag sinabi mong erosion, mainit. Pag sinabi mong erosion, meron kang something, tapos nag-ano siya. Ano ba yung Tagalog ng erosion? Gumuho! Ayun! Yun! Oo, ang bitterness can cause erosion of our emotional and spiritual health. So, magpapaguho po ito ng emotional and spiritual health nating mga Kristiyano. Kaya minsan, naiisip natin, ba't ba ako nagkakasakit? Hindi ba? Kumakain naman ako ng healthy. Oo nga, kumakain ka nga ng healthy. Kamusta naman ang emotional health mo? Nagkukos din ng erosion ito ng spiritual health mo. Tandaan po natin, we are a spirit being first. Kaya kung ang spiritual mo ay may problema, yung dalawa natin will follow. Kasi we are first a spirit being who has a soul and who lives in a body. Kaya kapag kayong spirito po natin ay may problema, yung emosyon natin, yung pag-iisip natin, yung ating mga desisyon, magkakaproblema din. Pag nagkaganon, yung body mo will follow. Kasi hindi po ba, pag pinuno mo yung isip mo na mahina ako, manghihina ka talaga. Kaya nga, pagka lagi mong iniisip, baka may sakit ako. Kahit wala kang sakit, magkakasakit ka. Oo, totoo yun. Kaya nga wag nating aalagaan yung ganung kaisipan na may sakit ako, may sakit ako. Hindi ko naman po sinasabi na i-deny ninyo na pag may sakit kayo, may sakit kayo. Pero ibig ko sabihin, wag niyo pong doon na nakataon eh. Kasi kung ano yung pinagtutuunan mo po ng pansin, lahat ng aksyon mo patungo doon. Kasi yun yung center of your attention, mga kapatid. So lahat ng sasabihin mo, iisipin mo, lahat ng mga i-act mo, papunta doon kung saan nakafocus ka. Kaya po, naku, medyo baka gumuho na pala yung loob natin dahil sa bitterness. Mga kapatid, talaga pong link talaga sa bitterness yung ating mga emotional distress na nararanasan. Ngayon, ang tanong, meron po ba kayong tao, mga kapatid, anyone, na pag nabanggit ang pangalan na yon, naisip ko, ako pala may ganun. Meron akong ganun, mga kapatid. Kung gusto nyong mag-trigger ang inis ko, banggitin nyo lang yung pangalan na yun. Oo, sa pangalan ni parang sa pangalan ni iniimbita ko ang salat na sama ng loob at mga Meron ba kayong mga taong ganun? Yung totoo lang ako yung naamin ko, meron. Kaya, pagka pala pag nababanggit, nakasing halagad ako? Oo, nakakainis. Patawarin nyo na daw kasi siya. Hindi mo kasi po pwedeng idahilan na grabe kasi yung ginawa sa akin nito eh. Oo nga, nandoon na yun. Pero hanggat hindi mo napapatawad, hindi pala enough yung, oo, pinapatawad kita. Pero every time, sinabi, pinatawad ko na yun. Pero every time na nababanggit yung pangalan niya, naiinis ka na naman. Oo, totoo yun. May ganun ako. Kayo ba meron? Meron no? Meron, mga kapatid. Ngayon, alam niyo po ba na si Satan ang galing? Every time na nababanggit yung mga ganung pangalan, ang totoo pala niyan. Dahil alam niya na yun ang trigger mo, gumagamit siya ng maraming tao para banggitin yung pangalan na yun. Halimbawa, naiinis ako kay Ana. Lahat ng mga kausap ko, sasabihin, uy, alam ba si Ana? Yun. Kasi nakaka-trigger yung pangalan na yun.
na dun sa inis mo eh. Kaya, naku, paglalaroan pala tayo. Kasi hanggat nakikita niya naririnig niya yung salita mo at nakikita niya yung facial expression mo, every time na nababanggit yung pangalan ng tao na yon, hindi kanya titigilan. Hindi kanya titigilan. Oo, kaya nga sabi ko, matindi po ito mga kapatid. At ang galing-galing niya kasi masyadong subtle yung atake niya sa bitterness. To the point na maraming Kristiyano view ang bitterness as a less dangerous sin among other sins. Parang sabi niya, ay hindi naman masyadong yan. Okay lang yan. Kaya ang tingin natin, meron tayong mga inis sa mga particular na tao, hindi natin siya ginagawan ng solusyon at hindi natin siya masyadong pinapansin kasi parang sinasabi natin, mas malala naman yung mga ginagawang kasalanan ng ibang tao kaysa dito. O kaya, alam niyo mga kapatid, ang anger, come and go. Pero ang bitterness, nagstay. Oo. Minsan pag nagalit ka lang sa isang tao, pag nakita mo siya ulit, okay na kayo, hindi ba? Nawawala yun. Pero ang bitterness, nagstay. Kaya nga, maraming mga may edad na mga tao, bitter pa din. Yung galit nila sa ninuno nila, minsan yung galit nila sa nanay nila, ganun. Alam nyo, mabuti na lang nawala rin talaga sa akin. Nakukwento ko pa rin, pero yung damdamin, wala na. Like for example, di ba, nakukwento ko lagi sa inyo, nung inapi kami, nung mga kapatid ng dati ko, nung mga maliliit kami, kasi nung maliit kami, naghiwalay si daddy at saka si ima ng panandalian, dala-dala kami ni daddy. Tapos, yung mga kapatid ng daddy ko, ang liliit namin, ginawa kaming katulong dun sa malaking bahay. Ang liliit pa lang namin, nililinis namin yung buong bahay. Natatandaan ko yun. Elementary pa lang ako doon. Grade. Bata pa ako. Sobrang bata pa ako. Tignan nyo, hindi ko nakakalimutan yun. Pero nawala na yung hurt. Pero naaalala ko pa din yon. Pero there was a time na every time ko kwento ko yon, naiinis ako. Nagagalit ako. Tapos, recently lang, nagkaroon din ako ng resentment sa mga ibang kamag-anak naman ni Ima. Na yung nanay ko, nung may sakit, hindi nila dinadalaw. Hindi nila dinadalaw. Oo, naano ako doon. Nagkaroon ako ng resentment. Tapos, yung nanay ko may cancer na, siya pa yung dumadalaw sa kanila. Tapos, yung daddy ko nung may sakit, di rin siya dinadalaw ng mga kapatid niya. Ang tatay ko pa, habang may sakit, ang pumupunta sa kanila. Oo. So, yung mga ganong pangyayari, nagkukos yun ng resentment na umuuwi sa bitterness. Na kapag hindi natin po inayos, nagkukos siya ng sobrang sa emotion natin, maski nga sa katawan natin, mga kapatid. So, yes, oo. So, yung bitter feeling po natin na yan, kadalasan nananatili sa ating mga puso, itinatago man natin siya, pero nandyan pa rin siya for many years. For many years. Kaya nga po, ang sabi sa Hebrews 12:15, like a root, ito, basahin ko po Hebrews 12:15. See to it, sabi rito, that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness springs up and cause trouble. And by it, many became defiled. So, wag daw po nating hayaang mag-ugat yung bitterness sa atin kasi malaki ang gagawin po nito sa ating hindi maganda. Ngayon, alamin po natin, mga kapatid,
kung bakit nagiging bitter ang marami. Ano ba yung mga cause nito? Ano ba yung mga source nito? Bakit po nagkakaroon tayo nito? Ang unang-una po, sa totoo lang, ay yung mga unmet needs nating lahat. Bawat isang tao po kasi, meron po tayong strong need na to love and to be unconditionally loved by others. Na pag hindi na-meet yung need na yon, halimbawa tayo, hindi rin natin na-meet yon. Tapos yung mga tao, hindi rin binigay sa atin yung ine-expect natin na matanggap po natin, nagiging nawawala yung feeling natin na worthy tayo, na parang kamahal-mahal tayo, nawawala yun. Kaya, iba-iba yung pumapasok. Bakit ba naiinis lagi kaya sa akin? Baka nga talagang hindi ako kamahal-mahal. Dahil yun ang natatanggap mo, yun din ngayon, without you knowing it, ang naibibigay mo. Kaya, nagkakaroon tayo ng inability na magmahal kasi hindi tayo nakakatanggap ng pagmamahal. So, isa po ay yung mga unmet needs. Kasi in-equip po tayo ng Diyos na merong radar. Yung radar na nagdi-detect. Di ba? Ano nga ba ano ba ang function ng radar? To detect, hindi ba? To detect. Lahat tayo, wired ng Diyos na ganyan. Lahat tayo may wire to detect. Kasi, pagka wala ka nun, ginagawan ka na pala ng mga, halimbawa lang, nagiging manhid ka. Pag hindi tayo wired ng Diyos, ng radar to detect, nagiging manhid ka. Kasi, pinapakitaan ka na ng mga tao, parang sinasabi na niya sa mga ginagawa mo na mahal kita, hindi mo pa rin na-detect na mahal ka. So lahat tayo winar ng Diyos na ganon. Para makapag-reciprocate tayo dun sa nadidetect natin sa ibang tao na pagmamahal na ibinibigay sa atin. So lahat po tayo winard ng Diyos na ganyan. Kasi kailangan po natin yung radar na yan para mag-register sa atin na minamahal ako nitong taong to. Ginagawan ako ng maganda nitong taong to. Ito kasi ang nagtutulak din sa'yo na magmahal ka rin ng ganon. So kung wala yung radar, hindi natin po yun Ngayon, kapag ka ang radar na yun, ang nadidetect niya ay negative, nagkukos ng bitterness. Kasi hindi na meet yung needs na gusto mo. Tapos, you feel cheated kapag ka yung radar mo na yon ang na-detect niya ay negative. Parang niloloko ko nito O kaya, parang dinadaya ako. Kasi dapat mamahalin na niya ako pero hindi niya ako minamahal. Tapos, yung binhi na yon na na-detect ng radar mo, nagge-germinate. Pag sinabi mong germinate, parang gremlins. Oo, pag nabasa, dumadami. Parang ganon, mga kapatid. Dumadami. Nagpo-produce siya ng mga iba-ibang klase ng damdamin na nag-feed doon sa anger mo, kaya nauuwi siya sa bitterness. Yan. Karamihan ng mga taong bitter, hindi nakaranas ng pagmamahal. May mga batang lumalaki na barumbado kasi nagkulang sa pagmamahal ng magulang. Totoo yun. Kasi kung anong meron ka, yun lang ang mabibigay mo. Kaya hurt people, hurt other people. Ganun yun, mga kapatid. So, hindi na-meet yung needs. So, isa yun kung bakit nagkakaroon ng bitterness ang mga tao. Ang second major cause ng bitterness is personal losses. Ano-ano tong mga personal losses na to? Losing something or someone suddenly. Yan. Yung biglaan lang. Hindi ba, napansin nyo ba na kapag ka merong mahal sa buhay na nawala ng biglaan,
for a time being, sana for a time being lang, yung mga tao na yun nagiging bitter. Kaya, huwag mong kakausapin kasi madadamay ka. Di ba? Parang hindi naman siya magagalitin dati. Pero dahil may nawala sa kanya, either something, especially someone, tapos suddenly pa, mahirap mag-cope up doon. Sa totoo lang. Mahirap mag-cope up. Mas madaling mag-cope up doon sa, nagkasakit. Dahan-dahan. At least napiprepare ka na maaaring itong karamdaman na to mag-lead to death. Napiprepare ka. Nafo-foresee mo na kung ano yung mangyayari, nagkakaroon ka ngayon ng preparation. Pero yung suddenly, nawala, ang hirap nun, mga kapatid. Sobrang hirap po nun. Ang damdamin ng mga tao na nawalan ng bigla-bigla ay para sa kanila, intolerable po yun. Ang hirap tanggapin, impossible to accept. Kaya nga yung mga iba, hindi nakaka-move on. Hindi na nakaka-move on, mga kapatid. Ang nangyayari po doon, pag suddenly nawala yung isang bagay sa'yo o nawala yung isang tao sa'yo, nagkakaroon ka ng rebellion and revolt mentally. Kasi you will try to figure out on your own, ba't nangyari yun? Kaya hahantong ka doon sa magre-rebelde ka na. Damay-damay na, pati mga kausap mo, kasama mo sa bahay, damay-damay na yun. Ang problema po dito, mga kapatid, we live in a fallen world na marami talagang losses na mangyayari sa atin. Kahit pa tayo ay mga Kristiyano, laging posible yan na may losses po tayo na mararanasan. So mahirap yun. Isa yun sa nagiging cause ng bitterness. So another personal losses natin is financial loss. Yung bang dating sagana ka, tapos biglang nawalan ka, mga kapatid, ang hirap mag-move on doon. Di ba na-share ko nga sa inyo nung dati, ang daddy ko, ang lakas kumita nung 1980s. Imaginein mo, 1980s yun, kumikita siya ng $1,200 a month. Ang palitan nun, ng $1 ay parang 10 pesos pa lang yata nun or 15 pesos. Nung mga panahon na mga 80s, tama ba ako o mali? Malaking halaga na yun. Sobrang laking halaga nun. Tapos, bigla siyang nagkasakit. Napauwi ngayon siya. Ngayon, nung napauwi siya, nag-a-apply siya ng trabaho, pero dahil yung sweldo ay mas maliit kesa doon sa kinikita niya, ayaw niya. Dumaan kami ng paghihirap dahil sa ganung mentalidad ng daddy ko. Gusto niya lagi, quick money, big money, ayaw niya nung maliliit. Nag-end up siya ng maraming taon na hindi siya nagtatrabaho. Kasi nga, hinahanap niya yung dating sweldo niya. So, yun yung mga ganon financial loss na mahirap makarecover. Tapos, ang nangyari sa amin, pero isa yun sa mga buti na lang namin, nawala ang lahat sa amin. Unti-unti, syempre, wala nga trabaho. Lahat ng mga naipon niya, ultimong mga gamit namin, ang daddy ko, ano yun? One time, big time yun. Pagka may pera yun, mahilig siyang mamigay. Tapos, pag bumili siya, gusto niya yung mga mamahalin. Kaya yung mga gamit namin sa bahay noon, mamahalin yun. Unti-unti, nawala yun. Sabi ko nga sa inyo, maliliit pa lang kami, may hepa na kami. Kasi, nagniningning kami. Maalahas kami noon. Kasi nga, malakas siyang kumita. Tapos noon, maraming nakikinood sa amin kasi kami yung merong TV malaki. Ganon. Tapos, pagka nagbe-birthday, parang imbitado yung buong baryo. Mga ganon. Tapos si Ima noon, madaming business. May mga jeep kami, may bigasan siya. Tapos marami siyang, yung nagsasambuanga pa noon, alam mo yun, di ba?
yung mga white rabbit na mga kinakain ng balat. May mga business siya, yung mga payong, mga yung, anong tawag dun sa, oo, pero ano yung sikat sa Zamboanga na tela? Batik? Batik ba? Mga ganyan. Oo. So, tapos biglang nawala lahat yun. Ang hirap, ang hirap. Kaya yung tatay ko, siguro, nahirapan siyang lumapit kay Lord kasi nawala lahat sa kanya. So yung resentment niya, nagkaroon siya ng bitterness. Hindi lang sa sarili niya. Mamaya pag-uusapan din natin yan, mga kapatid. So financial loss. 'Di ba? Alam niyo ba, mga kapatid, na maraming mga tao na nag-react sa bitterness na to due to financial loss by ending their own lives. Maraming hindi nakakatagal dito. Maraming nagsusuicide. Kasi, kasama kasi doon yung kahihiyan di ba? Kasi dating kilala ka na meron ka, tapos biglang nawala. Pero, thank you Lord, sa amin yun yung buti na lang. Kung hindi nawala sa amin ang lahat, never nalalapit ang tatay ko kay Lord. Kasi nung marami kami, hindi nga niya nakita yung need niya ng Diyos Hindi ba? Pero nung nawalan kami, ayun mga kapatid, sunod na personal loss na nagkokos na maging bitter ang tao, yung loss of health. Kayo po ang sabihan na, nanay, may cancer po kayo nang walang kagatol-gatol. Parang ang nangyari, may naramdaman ka lang, may nakapa ka lang. Tapos, unang patingin pa lang sa'yo, sasabihin agad sa'yo ng doktor, nanay, tatapatin na kita, may cancer kayo. Sabi nung nanay ko, gusto kong suntukin yung doktor Di man lang pinaganda sabi niya gano'n, ano? So yun, mga kapatid, loss of health. Sabi nung iba, nakakakusbo ng ano yun? Ng bitterness yun? Tignan ninyo, hindi ba? Kasi dati feeling mo magtatagal ka, magagawa mo pa ang lahat ng bagay na binalak mo at pinlano mong gawin sa buhay mo. Pupunta pa ako sa ganito, gagawa pa ako ng ganyan. Kaya pala sinabi ng Biblia, hangal. Di ba, huwag kang magbalak ng mga kung ano-ano kasi bukas kukunin na kita. Pero para sa isang tao na malakas ka naman, tapos walang ka ano-ano, bigla na lang nagkaroon ka ng ganyan, sinabihan ka na meron kang blood disease, may cancer ka. Alam nyo, along with all those physical na sinabi sa'yo na meron ka, na-force mo kasi yung pain na daranasin mo. Nakasama nung sakit na sinabing meron ka. Kaya minsan nagkakaroon ka ng bitterness. Alam mo kasi, parang alam mo, may cancer ka. Alam mo kasi kung ano dinadanas ng mga may cancer. Alam mo, kasi grabe yung pain. Alam nyo, isa po yun sa talagang pinagpapasalamat namin. Kaya kahit nagka-cancer yung nanay ko, meron pa rin kaming reason to thank the Lord. Kasi yung pain na naranasan niya, hindi kaparehas nung pain na naranasan ng iba. Yung kapitbahay nga namin, ayaw niyang maniwala na namatay ang nanay namin ng walang pain. Sabi niya, 2 inalagaan ko na may breast cancer. Na pag umakap sa akin, sabi, kinakagat daw siya dito sa sobrang sakit na pag inangat niya yung inaalagaan niyang kamag-anak niya, kinakagat daw yung dito niya sa sobrang pain na nararanasan. Hindi naranasan ng nanay ko. So, may comfort ba kahit na ka-cancer at namatay ang nanay ko? Meron. Yun. Mga kapatid, yung sinishare ko sa inyo. Pero siguro kung ikaw yung ganun, na sinabihan ka ngayon na may cancer ka, mahirap din. Mahirap din. So isa yun sa nagko-contribute kung bakit nagkakaroon ng bitterness. Yung personal losses, isa yung loss of health. At ang isa pa, loss of meaning in life. Merong mga tao na malakas. Malakas, mga kapatid. Tapos, suportado ng lahat ng tao sa paligid niya. Wala siyang problema sa provision. Hindi siya namumroblema kung saan niya kukunin yung pagkain niya.
Hindi niya pinoproblema kung saan manggagaling yung damit na isusuot niya. Pinoprovide ng lahat ng mga tao sa paligid niya. Pinoprovide. Pati nga kuryente niya hindi niya iniisip. Aircon siya ng aircon. Kasi may tagabayad siya ng kuryente niya. Pero bitter pa rin siya. Alam niyo kung bakit? Nawalan siya ng dahilan para mabuhay. Merong ganun. Oo. Kaya wala na siyang pakialam kahit anong mangyari sa buhay niya. Kahit sabihan mo siya na, huy, tigilan mo na yan. Ano pa ba naman ang gusto mo? Ang ganda-ganda na ng buhay mo. He can never appreciate that. Kasi may nawala sa kanya more than all the things that you are providing for him or for her. Kahit bigyan mo siya ng bigyan, biro mo, hindi siya namumroblema, sabihin lang niya, bili mo akong iPad. Bibili ng iPad. Bebenta niya yung iPad na yon. Sasabihin na wala na bili mo pa ako, ibibili pa siya uli. Nakasampung iPad nga Pero kahit na ibigay mo pala lahat ng mga ganon, dahil nawala na yung meaning of life sa kanya, nagkaroon siya ng loss of meaning of life, wala na rin. Kaya po tayo nakaka-appreciate ng buhay na meron tayo dahil may meaning pa sa atin ng buhay. Kahit nga mahirap ang buhay na meron ka, na-appreciate mo pa rin kasi meron pang kahulugan sa iyo ang buhay. Kaya nga hindi ba, kahit mahirap ka, pag sinabi na papatayin kita, nanginginig ka pa rin, natatakot ka pa rin. Bakit? Meron ka pang nakikitang kahulugan ng buhay sa iyo, mahalaga pa ang buhay para sa iyo. Pero pag nawalan ka na pala ng kahulugan ng buhay, hindi mo na ma-appreciate kahit ano ang meron ka. Ngayon, meron ding mga tao, ito pong sinasabi ko sa yung loss of meaning of life, marami naman din kasing mga tao na kinuha nila ang meaning of life nila by accumulating or amassing achievements sa buhay. Pero alam nyo, yung law of diminishing returns, alam nyo ba yung law of diminishing returns? Yon. Kahit anong gawin mo, kahit anong i-add mo, wala ka ng profit na nakukuha. Yun po yung law of diminishing returns. So, for a time being, dahil sa mga achievements mo, sasaya ka. Pero darating ka nga dun sa point of yung law of diminishing returns na kahit na pataas na ng pataas ang nararating mo, wala ka nang makuhang gratification and satisfaction. Wala na. So nawawalan ka na. Nagkakaroon ka ng disillusionment. Kasi akala ko, 'di ba? Akala ko ba pagka ganito, yung akala na 'yon, tas hindi na mi-meet, yun na, nadidisillusion ka na. Kaya po ang nangyayari, nagkakaroon ka ng bitterness. Kasi yung balik sa'yo, hindi na kagaya nung pinramis na balik sa'yo. Ayun, nawawalan na mga kapatid. Hindi ko po sinasuggest na ang achievement ay should not be pursued ha. Hindi po mga kapatid, hindi ko po yun sinasabi. Ang achievement po ay napaka-importante and they can bring continued joy sa buhay po natin when they are in accordance to God's will. Kaya po, ang pinaka-importante sa lahat, build a friendship with Christ, yun ang maging priority mo para yung mga achievement mo magdagdag ng joy sa buhay mo. Pero kapag ka nauna yun, sasaya ka for a time being. Kaya nga maraming nagsasabi, ba't kaya kulang pa ako? Parang nasa akin naman na lahat. Pero bakit parang may kulang? Kasi na-miss mo yung pinaka-number 1 priority dapat ng tao. To build a relationship with the Lord. Kasi alam nyo mga kapatid, only that can enrich your life at only that can give meaning to all your achievements. Yung relationship kay Lord. But without that, yung mga achievements mo, aabot ka nga dun sa law of diminishing return. Ang isa pa na nagkukos din ng bitterness because of personal losses ay yung losses occurring simultaneously.
nagpo-provoke ng bitterness. Buti na lang, di ba? Ito yung buti na lang ni Pastor Rafi na hindi niya na-share noon. Buti na lang na kay Lord siya. Sa bagay, meron din namang na kay Lord na hindi rin naman, ano? Imagine niyo nagka-COVID siya. Nagka-COVID si Sister Linda. Namatay pa si Sister Linda because of that. Natira siyang mag-isa. After ilang months lamang, nagka-cancer siya. Alam niyo ba yung sunod-sunod na dating ng dagok sa buhay, yun, nakaka-provoke po ng bitterness yun. Kasi maraming mga tao, sinasabi nila na pinabayaan na sila ng Diyos. Dahil doon. Imagine niyo yung complaint ni Job. Sabi ni Job sa 10 verse 1, I loathe my very life. Therefore, sabi niya, I will give free rein to my complaint and speak out in the bitterness of my soul. Kayo ba naman ang maging Job? Diyos ko, sunod-sunod. At least kay Pastor Rapi, 1 buwan ng pagitan. Kay Job, hindi. Nangyari lahat sa isang araw. Sunod-sunod. Grabe, mga kapatid. Sa ibang version, alam niyo ang sabi niya sa NLT version, I am disgusted with my life. Let me complain freely, sabi niya. My bitter soul must complain. Ganun na. Kasi magpo-provoke talaga ng bitterness yung sunod-sunod na pangyayari na ganyan. And in addition, sa mga unmet needs po natin and personal losses natin, ang pangatlo po na nagkukos ng bitterness is sinful attitudes. Ayan, naku, napaka-ano niyan. Di ba nga, pagka may ginagawang kasalanan, laging aburido. Laging aburido. Kasi may ginagawa, alam niya may ginagawa siyang kasalanan eh. Yung sinful attitude natin ay nagkokos sa atin. Kasi envy is a sinful attitude, mga kapatid. Di ba? Jealousy is a sinful attitude. Pride is a sinful attitude. Kasi pag meron ka nitong mga sinful attitude na ito, you are drawn to go down to a path na nagli-lead sa bitterness. Kaya po hindi sila maganda. Tignan ninyo, pinaka-evident itong jealousy and envy na to kay King Saul. Ikaw ba naman ang mighty warrior noon na pinagpupunyagi ng lahat ng mga tao? Biglang may dumating na walang kwenta lang na tao. Kasi maliit ang tingin niya, bisro mo, bata. Tapos, shepherd boy. Siya, hari. Na dating kinakantahan ng mga babae dahil sa, nakakapatay siya ng 10,000, ganyan. Oo, mga ganon, di ba? Tapos biglang may dumating na wala lang na tao, 100,000. Grabe naman mga kapatid, sino naman po ang hindi magagalit noon? So immediately, si Saul burned with jealousy and wounded pride na nag-trigger ng bitterness sa kanya. Kasi he found it intolerable na kinakantahan na ng mga, hindi na siya ngayon ang pinagpupunyagi ng mga tao. Si David na. Si David na, mga kapatid. So, pagka po in-examine po natin yung mga reactions po natin in view of these 3 major sources of bitterness, makakatulong po ito sa atin para yung existing bitterness in our own lives ay maayos po natin. Ngayon, ang bitterness po kasi usually has one or more object. May object din kasi yung bitterness. 'Di ba? Parang kanino ba siya directed toward? Ang bitterness. So, ang bitterness po ay meron lamang 3 object. Toward another person, toward God, and toward yourself. Yun, 3. Ang bitter reaction po ay towards other people ay nagsisimula when you feel betrayed. Parang
tinraidor ka. Ano pa bang ibig ng betrayed? Para sa tinraidor. Niloko ka. Ayan. Niloko. Nagsinungaling sa'yo, o kaya pinaglihiman ka, yung mga ganon, di ba mga kapatid? So nagli-lead po iyon ng wounded feeling towards that person. Kaya magagalit ka ngayon doon sa tao na yon. Tapos magiging bitter ka na doon sa tao na yon. Maraming mga tao na ang bitterness nila nagsimula nung pagkabata. Kasi merong mga bata na lumaking bitter kasi merong mga magulang na yun ang ipinamuka dun sa bata. Halimbawa, hindi ka po pwedeng bigyan ng kahit anong material na bagay ng mga magulang mo kung hindi ka mabait. Kung hindi mataas ang grade mo. Parang nakakatanggap ka lamang ng mga ganong papuri o ganong reward dahil nagbait ka. So, pag lumaki ka na ganon, parang conditional lagi ang pag-ibig na ibibigay mo sa ibang tao. Kasi conditional din ang pagmamahal na kinalakihan mo. Kaya ang nangyayari ngayon, kapag hindi mo ako ginawan ng maganda, hindi tayo bate. Ganon ang nangyayari. Oo, kaya lumalaki yung ibang taong mahirap pakisamahan. Kasi laging may kondisyon dapat ang pag-ibig na ibibigay mo o ibibigay niya sa'yo at tatanggapin niya. Kaya minsan yung root talaga ang kailangan nating alamin mga kapatid nitong bitterness na ito. Kasi yun ang nangyayari. Tapos, dahil sa bitterness yung towards other, ang nangyayari po doon, dito sa senaryo punta na lang tayo sa senaryo na yun para mas maintindihan natin. Yung bata na yun ngayon, magkakaroon din ng bitterness towards God. Kasi, every time na may gawin ng tatay niya, para po itong yung brush ng pintor, pag may ginawa yung tatay niya, isang stroke na ganyan, o isang guhit na ganyan, ng pagdodraw mo kung anong klaseng ama ang Diyos. Anong ibig ko sabihin? Gumagawa tayo ng image of God according to our experiences. Kaya, kung ang tatay mo, bibigyan ka lamang ng gusto mo, kapag mabait ka, pinipinta mo ngayon din yon ng sa picture na ginagawa mo kung anong klaseng Diyos meron ka. Hindi po ganun ang Diyos. Kaya lang, ipinipinta natin siya through our experiences. Kasi yun ang na-experience ko sa tatay ko. So kung ang Diyos ay parang tatay nating lahat, then pwede siyang maging kagaya ng tatay ko sa lupa. Kaya ang tingin ngayon natin kay Lord, hindi ako kayang mahalin ng Diyos hanggat hindi ako naging mabait. Yun. Yun ang nagagawa nating picture of God through our experiences. Kaya nga mahirap tayo minsan kung lumaki ka na ang tatay mo ay hindi provider. Ang hirap paniwalaan ngayong Christian ka na kayang i-provide ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Kasi lumaki ka sa tatay mo na hindi naman. Kaya minsan, kahit may salita ka ng Diyos, meron pa rin yung sabi nating, kaya ba talaga ni Lord? O hindi ka makarelate. O kaya ba talaga? Kahit may word ka, Lord, sabi mo po, kaso anong oras na? Parang darating na yung maniningil ng kuryente, wala pa rin akong pambayad. Kaya pa rin kaya talaga ni Lord? That is because yun yung picture na naiwan sa iyo eh. The image of your Father becomes the image of God para sa iyo. Kaya nga meron ang tingin nila sa Diyos, malupit. Kasi naging malupit ang ama nila sa lupa sa kanila. Kaya parang hindi ako kamahal-mahal. Kung lumaki ka na sinabi ng tatay mo sa yung, ang tigas ng ulo mo, hindi ka kamahal-mahal. Ang pag lumapit ka sa Diyos, kaya mo ba talagang mahalin ng isang kagaya ko?
Pero ang isang tumanggap, di ba sabi niya, napupuno ng ng pasasalamat yung puso niya. Sabi mo, Lord, thank you. May magmamahal pala ng kagaya ko. Yun ang kagandahan po nang napupunta sa Panginoon. Yun ang maganda nang napupunta kay Lord. Kaya nga, hindi ba, ibang klaseng magmahal sa Diyos ang isang taong iniligtas ng Diyos sa sobrang kaguluhan kasi binubura ng pag-ibig ng Diyos ang lahat ng mga orientation niyang hindi tama nung wala siya kay Lord. Ang nangyayari ngayon, yung puso mo dati na madamot, nagiging mapagbigay. Kasi binura ng Diyos yung picture na naiguhit mo nung hindi mo siya kilala. O hindi naman pala ganun si Lord. Imagine ang galing yung experiences mo, ang nagguguhit doon kung anong klaseng Diyos siya nung wala ka sa Kanya. Experiences mo din ang magbubura, pero this time, ibang klaseng experience na. Yung mga bad experience mo ang nagguhit kung anong klaseng Diyos meron ka nung wala ka sa Kanya. Pero nung napunta ka sa Diyos, yung mga experiences mo rin na magaganda na, ang siya ring magbubura doon sa iginuhit mong litrato ng Diyos nung wala ka pa sa Kanya. Kaya ngayon, mawawala lahat yun. Mapapalitan lahat yun. Hindi ko naman pala kailangang mabait para mahalin ako ng Diyos. Tapos, hindi ko naman pala kailangan paghirapan yung grasya niya kasi ibinibigay pala niya yun habang salbahe ako. So, nag-iiba ang pananaw mo. Unti-unti, nag-iiba rin ang itsura nung litratong iginuhit mo. Oo, nagiging maganda yung litrato. Tapos pag kinumpara mo siya dun sa litratong iginuhit mo, through your experiences nung wala ka, ang layo pala. Ang layo-layo pala ng itsura ng Diyos doon sa iginuhit ko sa Kanya. Kasi nagiging acceptable ka na sa pananaw ng tutunan mo na acceptable pala ako sa pananaw ng Diyos. Nag-iiba ngayon ang iyong pananaw sa sarili mo. Kaya, yung pangatlo na object, yung bitterness towards yourself, nawawala din. Napapatawad mo na ngayon ang sarili mo. Isa po sa root of bitterness ay ang object kasi ng bitterness mo is yourself. Pinatawad ka na ng Diyos, pero hindi mo pa mapatawad ang sarili mo. Yun mga kapatid. Ngayon, pag meron ka ng relasyon sa Diyos, kaya pala akong patawarin ng Diyos. Mahal pala ako ng Diyos kahit na pasaway ako. Nabubura ngayon yung paningin mo sa sarili mo. Dahil sa pinatawad ka na ng Diyos, natututunan mo na ngayong patawarin din ang sarili mo. Alam nyo, pag naumpisahan nating patawarin ang sarili natin, mga kapatid, mag-uumpisa na rin po tayong mahalin yung sarili natin. At pag natuto ka ng magmahal sa sarili mo, matututo ka na rin magmahal sa ibang tao. So, nabubura, nawawala, nababago ang paningin mo dun sa object ng bitterness mo. Iba na ngayon ang tingin mo sa ibang tao. Di ba? Ngayon, gawan ka man nila ng hindi maganda, sasama yung loob mo, pero saglit lang, mareremind ka na naman ng pag-ibig ng Diyos sa'yo, mareremind ka na naman ng salita ng Diyos sa'yo, mabubura na ngayon yung resentment mo na yun sa ibang tao. Hindi na siya uuwi sa bitterness. Kaya hindi ka magiging bitter kay Lord. Na bakit mo hinayaan? Tignan ninyo ngayon mga kapatid, lahat tayo namamatayan na. Lahat tayo nagkakasakit ha. Kahit nga mga worker tayo Di ba may mga workers tayo na, may worker tayong namatay sa COVID. Di ba kung tutuusin mo, she is a faithful worker of God. Pero wala na tayong bitterness towards God kasi nauunawaan natin yung plano niya sa buhay natin. Kapag unawa mo, hindi ka pwedeng magkaroon ng resentment kay Lord So, imposibleng magkaroon ka ng bitterness pag wala kang resentment.
Kasi naiintindihan mo, nauunawaan mo mga kapatid. Ngayon, hindi na everything has to be earned. Hindi na ganon. Kaya tuloy, maluwag ka sa trato mo sa sarili mo na kapag ka nagkasala ka, alam mo na pag humingi ka ng tawad sa Diyos, sincerely ha, humingi ka ng tawad sa Diyos, madali kang patawarin ng Diyos. Hindi mo na laging sinisisi, ba't ba ako nagkaganito? Ba't ko ba nagawa to? Bakit ginagawa ko na naman to ulit? Wala nang ganon. Kasi, ha? Oo. Ang pinag-uusapan natin dito ay godly sorrow, mga kapatid, ha? 'Di ba? Sabi ni Sister Cora, yung lesson niya nung nakaraan, ang worldly sorrow, sabi niya, ay ang godly sorrow, ililid ka nito to repentance, tapos ililid ka nito na wag mo nang gawin uli yung ginawa mo na yon. Yun daw ang godly sorrow, ayon doon sa lesson niya. Tama naman. Ang worldly sorrow kasi, ito yung nagsisilang kasi nahuli. Kaya, uulitin niya uli. Yun, mga kapatid. Yun, ang pagkakaiba po nun, ano? So ngayon, pagka natanggap mo yung kapatawaran ng Diyos, napapatawad mo na din ang sarili mo. Hindi ka na ngayon mabagsik sa sarili mo. May mga tao kayang ganun, mabagsik sa sarili. Oo, totoo yun. Alam nyo ba, recently, nasa ano naman to, di ba? News naman to. Di ba merong Korean na namatay na artista? Alam nyo, paborito ko pa naman yun. Gustong-gusto ko yung pag napapanood ko yun kasi magaling yun eh. Magaling yun. Alam nyo ba, ayon sa report, namatay siya eh. Nag-suicide siya. Alam nyo kung ang reason? Isang araw daw, nagpunta siya sa bar. Tapos, meron daw inilagay yung waitress sa, sa drinks niya. May inilagay sa drinks niya. Ngayon, siguro may nagawa siya dahil sa, parang druggy na siya. Ang nangyari, nabalita ngayon na nagdadrag siya. Nabalita na nagdadrag siya. Inimbestigahan siya ngayon ng mga pulis kasi alam nyo, sa Korea, mahigpit sa drugs. Mahigpit. Wala dong sinasabi sabi nila, dito sa atin kasi, ay, ano lang yan, user lang yan, kaya mababa ang pataw. Sa Korea, hindi. Kaya user ka lang, lalo na siguro pag pusher ka, mahigpit sila doon. Kinukulong maski user. Pinagsaming pusher, tsaka kahit user doon. So, naimbestigahan siya, napahiya siya. Napahiya siya. Kaya alam nyo ba, gumawa siya ng letter. Sabi niya, humihingi ako ng tawad sa kahihiyan na naidulot ko, sa pamilya ko. Ganon. Nagpakamatay siya. Sikat na sikat yun. Sikat na sikat yun, mga kapatid. So, hindi po biro-biro ito na hindi mo mapatawad ang sarili mo. Oo. Ang ang masaklap at nakakaiyak, maraming mga tao na napupunta sa ganitong sitwasyon na hindi nila kilala ang Diyos, na pwede palang patawarin, na may hope pa pala after this dahil nababasa mo sa Word of God, natututunan mo sa Word of God. Pag wala kay Lord, yun ang kinahihinatnan. Kaya mga kapatid, wag po nating baliwalain ang bitterness. Ang galit, sabi nga natin kanina, nawawala rin agad. Minsan galit sa'yo, mamaya yan, binabati ka na. Pero yung bitterness, nananatili siya. Hanggang tumanda ka na, mayroong mga tao, nakakamatayan na po nila yung bitterness nila. Sayang ang buhay. Hindi naging ganap at kasiyasiya. Never po na pwedeng maging ganap at kasiyasiya ang buhay na may bitterness. I tell you, na-experience ko yan. Ang saya-saya ko ngayon. Tapos mabanggit lang yung pangalan, mamaya naiinis na ako. Ang masaklap dito, mga kapatid, pag may bitterness ka, ang apektado ikaw. Yung tao that you are bitter toward,
Maaring nako-confuse lang. Nako-confuse siya. Ba't ba ganito sa akin tong sister na to? Minsan, binabati ako. Minsan naman, hindi ako pinapansin. Nako-confuse lang siya. Nag-iisip siya kung ba't ganon. Pero after that, wala na. She will go on with her life na natatanong lang niya, ba't ka ganyan sa kanya? Pero yung taong bitter, miserable ang buhay niya. Kasi every time na, bir mo, oo, nababanggit mo lang yung pangalan ng taong kinaiinisan ko. Wala naman eh. Kasi ng buhay niya. Tas ako, kung ano-ano na nasasabi ko, kung ano-ano nang nagagawa, nagkakasala ka na, nang wala siyang kinalaman. Pero ikaw, naku, ayun, bihag. Sabi ni Pastor, tama na, tama na. Kailangan pong ukil-kilid sa atin. Kasi alam nyo, ako nga talaga, di talaga maganda mga kapatid. Nakakapangit ang bitterness. Meron ba kayong tao na nakita na kapag ka pinanguya mo ng ampalaya, nakaganyan? Habang umunguya siya, ganon? Hindi. Ang taong kumakain ng mapait na mapapaganon siya. Kaya nakakapangit ang bitter. Ness. Nakakapangit, mga kapatid. Kaya pagka may nakita kang tao na, ang bitter mo di ba lagi natin, wala pang sinasabi yon, itong taong to ang bitter. Matigas ang mukha. Oo nga. Madaming realization dito, mga kapatid. Sobra. Kaya ang iiwan ko pong tanong, meron po ba kayong taong kinaiinisan na every time na mabanggit lang ang pangalan niya ay nagtitrigger ng galit ninyo? Ang sagot nila mga kapatid, wala na daw po kasi patay na raw. Patay na. Hindi rin. Tingnan ninyo, patay na nga, nakakwento mo pa. Mabuti pa siya, namamahinga na. Ikaw hindi pa namahinga. Kasi namatay na nga siya. Alam mo, nung buhay yung babaeng yan. Ganon, patay na nga siya, pero ikaw di ka pa rin nakawala. Sabi mo, naku, nung nabubuhay yung babaeng yan, ganito ginawa sa akin yan, di ba? Oo eh. Alam niyo, pinagtatawanan lang natin. Natatawa tayo kasi tayo yun. Nagagawa natin yun, mga kapatid. Pero kahit natatawa tayo, seryosohin natin. Kung hindi, hindi tayo makakawala. Tapos sa susunod, mga kapatid, paano ba tayo makakaalpas dito? Sa susunod na yon. Ha? Yan, thank you, Lord. Okay, para po sa mga may birthday ngayong araw na to, na nagpakain na kaninang umaga. Pinakain kaya kami niyan kahapon. Nonod, pinakain niya kami sa Yellow Cab. Ha? Wala pa ba? Hindi. Babayaran daw niya yun. Kahapon, alam nyo si Minister Ed, inaalala, kahit binibiro namin siya sa sasakyan, inaalala pa rin namin kasi di ba hindi sanay sa biro yan? Sabi namin, baka umiyak na naman si Minister Ed. Huwag na natin biruin. Happy birthday sa'yo, Minister Ed Galiete! Happy birthday din kay Sister Joy Villaflor. Happy birthday, Joy! Anak ni Sister Josie at ni Brother Galo. Happy birthday din kay Mark Payawal. Si Mark Payawal ba si Makmak? Si Makmak ba yan? Si Makmak. Okay. Hindi. Si Bochok? Si Bochok pala. Okay. Birthday ba ni Ariel? Ha? Belated happy birthday kay Minister Ariel. Sagot na daw niya yung merienda mamaya. Kasi yung breakfast kay Minister Ed kay Minister Ariel naman ang merienda. Happy birthday din kay Jam Payat. Si Jamila Nievera. Ayan. Happy birthday, Jam Payat.
May jam-jam payat, merong jam-jam na malusog. Happy anniversary kay Brother Ian at kay Sarah Abena. Happy anniversary. Belated happy birthday kay Sister Arlene Navarro. Ha? Ano no? Happy anniversary rin sa Manggahan Prayer Group. Pang-ilan? 14 years anniversary ng Manggahan Prayer Group. Happy birthday po and happy anniversary sa inyong lahat. Nabanggit ko na. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Ayan, happy birthday and happy anniversary. O, tama ka, Marla. Tama. Ang galing naman ni Marla. Equilibrium tawag dun. Tama. Tama ka. Law of diminishing return. Sabi nung mga kapatiran natin, sabi ni Sister Luby Flores, Sister Ria, aminado po ako na naging bitter po ako kasi di po ako nakaranas ng pagmamahal sa aking nanay. Yung nanay ko po kasi ay may paboritong anak. Huy, mga nanay, wag pala kayong magkaroon ng paboritong anak. Sabi niya, nagkataon po na ako ay hindi paborito. Kaya po lumaki ako na may awa sa sarili. Buti na lang po nakilala ko si Lord at nagkaroon ng salita na umukit sa puso ko. Kaya naunawaan ko na ang lahat ng bagay na nangyari sa akin. Buti na lang at pinadama ni Lord sa akin ang sobrang pagmamahal. Kaya po natuto akong magpatawad lalo na sa sarili ko. Oh, sabi ni Sister Luby. Thank you, Sister Luby, sa iyong Sabi rin man ni Bell Rose, nagiging bitter din po ako sa iba at sa anak ko kasi hindi ko rin po nararamdaman yung love sa daddy, family at sa mga kapatid ko. Puro panghuhusga na lang ang naririnig ko sa kanila. Kaya binabaling ko to sa iba. Kaya patawarin na lang po ako ni Lord kasi alam ko mali itong nararamdaman ko. Linisin nawa ni Lord ang puso ko. Sabi ni Sister G naman, Aquino, totoo po yun, Sister Ria. Nakikita sa tao kapag may bitterness, nakakapangit at nakakatanda. Oo nga. Ayan, thank you Lord. So happy birthday din po kay Brother Mac. Asawa ni Sister Jen, na anak ni Sister Beth Marasigan. Happy birthday po. Thank you Lord. At mga kapatid, bago po tayo magtapos, ang ating covenant meeting ay sa January 20. Ngayong Saturday na po yan. 7:30 a.m. po ang ating call time, mga kapatid. At the Excelsior Hotel, 1345 Alabang Zapote Road, Almanza 1, Las Piñas, Metro Manila. I-Waze nyo na lang po or i-Google nyo po, mga kapatid. Malapit po yan sa South Mall, pero mas malapit siya sa Pilar. Yan, ganyan. Along Alabang Zapote Road lang po yan. Kaya madaling makita kasi nag-iisa siyang building na nakatayo doon. Excelsior Hotel. So, ang ating pong attire ay smart casual.
Kung gusto nyo magbestida po kayo. Kung gusto nyo magpantalon, pwede rin po. Baka mamaya maging cost pa ang suot para po hindi magpunta. Wag lang po tayong magso-shorts at t-shirt. Pwede na po kahit na anong suot po ninyo. Wag lang shorts at yung t-shirt lang po na ha. Kasi maganda yung lugar, mga kapatid. So, we encourage all the covenant members na pumunta. Kailangan po yung magkaroon tayo ng quorum, mga kapatid. At meron tayong buffet na lunch. Managed buffet. Buffet pa rin siya. Lunch. Yan, mga kapatid. So, maaga po tayo doon para start tayo. Ito po ay nomination ng mga magiging board members po, mga kapatid, ha? So, January 20. Yan. Attire, wag lang shorts at t-shirt lang. Pwede na po. Kahit ano. Pero wag na kayong mag-gown. Kahit naka-ballroom tayo, ano kayo? Kahit naka-ballroom tayo, wag naman kayong mag-gown. Oo. Oo. Nga. So, Saturday. See you Saturday, mga kapatid, ha? I suggest na mag-usap-usap dun sa isang area. Oo. Sa norte, pwedeng magsama-sama sa isang van ng Baguio, Pangasinan, at saka yung Tarlac. Yan. Hanggat maaari po, mga kapatid, andun tayo lahat. Kasi, pagka walang quorum, sayang naman. Tapos, may lechon tayo. Tata Fred, hindi bawal sa'yo yun. Hindi yun. Hindi tinamay. Totoong lechon. So, magkita po tayo ngayong Sabado. Para po doon sa mga gustong ang ganda ng hotel. Kasi, bago lang po yun. Yung po itinayo before the pandemic. So, nung pandemic, siyempre sarado yun, di ba? Kaya fresh na fresh pa yung hotel. Tapos, naka-promo sila ngayon hanggang January 31. Doon sa mga malalayo na lugar, pwede po kayong mag-check-in kung gusto ninyo. Para Saturday morning, nandoon na kayo. Yan pong, ang kanilang room ay nasa 6,000 something po. Pero naka-promo siya ngayon, nasa 3,900 yata. 3,900. May libre na po yung breakfast buffet for 2. Yan. Para doon sa mga gustong mag-check-in doon, para nandoon na po kayo, ayan, tawagan nyo lang po, wag po ako. Tawagin nyo po ang Excelsior Hotel. Oo. Hanapin nyo si Kisha kung gusto niyo, pero pwede na rin yun doon. Yan. Thank you, Lord, mga kapatid. See you again tomorrow sa ating GMJ po. Para po sa ating repeat new song of the week, Santiago 1:2 hanggang 6. Bago to. Composed by Sister Mercy Lalog, arranged by Brother Jess Atienza, at interpreted by Sister Zenny and Sister Marlene. Panoorin natin. God bless you, mga kapatid. Magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Dapat kayong mapagkatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Di kung sino man sa inyo
hanggang sa karunungan. Humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Balit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Sa pamamagitan ng mga pagsubok, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Walang pagkukulang. Walang pagkukulang. Second Timothy